Eto na, nagulat ako doon sa isang balita natin kanina sa bagong-bagong balita. Meron pong grupo laban TNVS na nagpetisyon pala para sa karagdagang 20 pisong base fare. So ibig sabihin, yung ating pamasahe sa mga TNVS, ito yung ride-hailing app, four wheels, mga kotse o kaya naman SUV, magmamahal lalo, magdadagdag ng 20 piso, ganun ba yon? Linawin nga po natin ang balitang ito. Nasa linya natin si Mr. June De Leon, presidente ng Laban TNVS. Magandang hapon po, Sir June. Magandang hapon. Hello? Naputol si Sir June. Ganda ng intro ko di ba? Oo, basta babalik natin. Kailangan malinawan natin yung lahat tayo masakit sa bulsa ng pamasahe. Mapa jeep, mapa motorsiklo at higit sa lahat mapa TNVS, magdadagdag pa ng 20 piso. Sus Mariosep, ang mahal-mahal naman kasi ng produktong petrolyo. Oy, eto ha, di ba sumasaksi tayo sa mga interviews ng mga kandidato. Lahat sila agree at nangangakong tatrabahuhin ang pagpapababa ng singil sa kuryente kahit via o sa pamamagitan ng pagtanggal ng systems loss. Tandaan nyo lahat ng mga kandidatong nangako niyan ngayong eleksyon. Kasi nakakapagtakas, in the past na mga eleksyon, ang systems loss, matagal na rin pinapangako yan. Marami pang nakapanukalang batas na nakasampa, nakahain dyan sa Kongreso, 2 kapulungan, Senado at Kamara. Pero magtataka ka, ilang eleksyon na lumipas, ilang Kongreso na lumipas, hanggang ngayon systems loss pa rin yan. Oh, ano ibig sabihin doon na nabilog ulo natin pare-pareho? Diba? O balikan na natin si Sir June De Leon, presidente ng Laban TNVS. Sir June! Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Ayun, maganda na signal yun. Maraming salamat po at sa maikling panahon sumagot kayo sa tawag namin. Pakilinaw nga po, may petisyon ang Laban TNVS para sa karagdagang 20 pesos na base fare? Opo, tayo po ay naghain ng petisyon kanina sa LTFRB para po ito sa fare increase, request po natin for fare increase ng TNVS from 45 pesos to 70 pesos. So 25 pesos po nakaragdagang hiling ng mga TNVS drivers and operators. So hindi 20 kundi 25? 25 pesos po. 25. Tama po. Base fare meaning ito yung minimum fare, hindi pa kasama yung per kilometro. Kumbaga sa taxi, ito po yung flag down kung yes. tawagin. Opo, so hindi kasama nga dito yung succeeding kilometers. Ang kilang ngayon is 15 pesos. Mhm. At kung pagbibigyan po tayo dahil sa sobrang traffic po at taas ng gasolina po ngayon, from 15 pesos ay maging 18 pesos. Yan po ay surge fee? Hindi pa po yun. Wala pa po yung surge fee po doon. Yung 15 pesos ay ano po, hindi lang kayo pumasok kanina, yun yung succeeding kilometers. Opo, per kilometer po na computation niya. Okay. So ang mangyayari, ang gusto ninyo, 25 pesos na dagdag sa base fare, from 45 magiging 70. Tapos from 50 na succeeding kilometers ang bayad, magiging 18 pesos. Additional ng 3 pesos. Tama po. Okay. Hello po? Naputol ulit si Sir June. Ang lungkot pa naman ng balita ang dala niya. Oo, okay. Lalo ako naiiyak kay Sir June. Sir June! Asan ka ba? Lungkot na nga nung balita. Kailangan namin makuha ang inyong sentimiento. Bakit ganun kalaki? Ang hirap na nga po. 'Di ba? Tapos may pinag-uusapan pa tayong surge fee ha. O halimbawa, Diyos ko, ayoko magkwenta, Wendell. Pero masyado masakit sa dibdib. 70 pesos. Pagsampa pa lang, pag-upo pa lang ng iyong behind do sa kanilang upuan, 70 pesos agad. Saang lupalop ng mundo mo kukunin niyang 70 pesos na yan? Kung papunta ako Antipolo, Wendell. Ayoko nang isipin kung magkano magiging pamasahe ko sa TNVS pa uwi. Oo, maglalakad na lang ako. Baka makatisod ako na 70 pesos. 'Di ba? Oo, Ma'am Weng, ako hindi na bumoboto, napagod ako. Oo, sana po gusto ko naman kayong kumbinsihin na kung kaya pa ninyo, kayanin ninyo, 'di ba? Pero hindi po kayo masisisi kung ganyan na yung sentimiento kasi parang wasted effort sa tingin ninyo at hindi na ibabalik yung yung gusto ninyong makita na serbisyo.
Good PM Double Weng. Sa DCWB lagi ako nakikinig sa programa niyo. Si Nelson Sir Ladop. Alright, balikan natin si Sir June De Leon. Sir June. Yes po, ma'am. Sorry po. Okay. Napagod din tayo pareho eh. Sir June, bakit naman ganun kataas ang hirit ninyo? Hello? Yes po, bakit ganun naman kataas ang inyong hinihingi na dagdag? Hello? Yes po. Yes po, ma'am. Paulit po. Sorry. Ayan. Bakit po ganun kataas ang inyong hinihingi na dagdag sa pamasahe? Alam niyo po, itong kahilingan po natin ay hindi po masyadong mataas. Mhm. Ito po ay sapat lang. Dahil nung pong itinakda ang 45 pesos na base fare, Mm-mm. yan po yan yung 2022. Mhm. Ang hiling po natin dyan ay mas mataas pa sa 5 pesos na idinagdag noon. Mhm. Nung 2016 ay 40 pesos po ang base fare ng TNVS. At ang presyo po ng gasolina during that time is around 40 pesos. Malayo. Malayo po. Ngayon po nasa 60 pesos to 65 na Mm-mm. ang pamasahe. Kaya kinumpute po namin itong maigi, humihingi lang po kami ng kaunting pabor na maitaas ng kaunti para po masustain po namin ang pagsiservisyo sa ating mga kababayan na hindi naman po ito mass transport kung sino lang po ang may kakayahan Mm-mm. dito sa pagtangkilik sa TNVS. Kaya sa amin po libre naman po ang pagsundo, no? Ang TNVS po kasi ay door to door. Yes. Opo. Yung pong pag-book ng mga pasahero natin, wala pong bayad yan. Kung 2 kilometro po yan layo sa amin, pupuntahan po namin yan. Libre po yun. At doon lang po nag-uumpisa ang bayad nila kapag na-pick up na. Simula doon sa kanilang point A to point B, yun lang po ang kinukompute. Opo. Sir, Kaya konti lang po ang aming hinihiling sa ating LTFRB at sa ating mga kababayan na tumatangkilik ng TNVS para sana po mapagbigyan po ito para dire-diretso po ang serbisyo ng ating mga kasamahan na drivers. sa ngayon po ba, magkano na lang yung naiuwi ng mga TNVS driver considering yung pagmamahal ng presyo ng produktong petrolyo kada linggo? Ang naiuwi po talaga ng ating mga drivers kung 8 hours ay hindi na po sumasapat, no, sa pang araw-araw ng kanilang pamilya. Kaya napipilitan po na doble kayod. Bakit po doble kayod? Napipilitan po na bumiyahe ng 12 to 16 hours na ang ating mga drivers para po kumita ng maayos. Magkano yung kita na maayos na yon sa So 12 to 16? 1,200 to 1,500 ang kita for 12 to 16 hours na biyahe. Ito po ay hindi na safe po ito sa buhay ng mga drivers at syempre sa pasahero dahil alam nyo po kapag matagal ka sa kalsada nakakaduling na po yan. Totoo yan. Kaya kinukompute po natin na sana sa 8 to 10 hours tama na ang maiuwi ng ating mga kasamahan na driver sa kalsada sa kanilang mga pamilya. Okay. Maliban pa po doon, di ba may usapin tayo sa surge fee? Magkano yung surge fee ninyo, Sir June? Ang surge fee po ngayon na itinakda ng LTFRB, ang fare matrix po ay 2 times 2. Ayan, times 2 po sa kapag mas marami po ang demand kaysa sa supply. Times 2 ng ano? Multiplied by 2 sa ano? Ang pagkakaalam ko po sa Transport Network Company, ang computation po dyan, times 2 po sa kabuuan na base fare per minute at saka fare per kilometer. Ba, kaya mataas pala. Totoo po yan. Oo. Hindi ba pwedeng kung pagbigyan kayo nito, pero babaan nyo naman na surge fee? Sa amin po, wala pong problema magbaba ng surge fee. Basta ang magsushoulder po ng pagbaba kasi po, ang surge fee po dapat ay para sa driver, hindi para sa Transport Network Company. Alam nyo po, nakikihati pa ang Transport Network Company sa surge fee. No? For example, 200 po ang pamasahe, ang walang surge. So pag nag-times 2 yan, magiging 400. Ganun ang kwenta nun? Ang laki pala talaga na surge fee ninyo? Opo, ibig sabihin po, plus, kumbaga, times 2 rin po ang komisyon ng Transport Network Company, katulad ng Grab.
nasa 20 to 25% po ang kanilang komisyon dyan. So madodoble rin yun sa kanila. Eh, kung magpaparaya po ang Transport Network Company dahil para saan ang surge fee nila, di ba? Dapat sa mga drivers yan na naiipit sa traffic. Paano po kung halimbawa na hayaan na lang yung surge fee ninyo na malaki? Pwede bang hindi na kayo magdagdag ng pamasahe? Alam nyo po, yung Hindi rin surge kaya. yung surge fee po, tama lang po ito, no, para sa mga drivers. Dahil unpredictable po yung traffic ngayon. Alam nyo, simula po dito sa Timog area, papunta sa Cubao, kakain na po yan ng 30 to 40 minutes. Kapag ikaw ay minalas-malas, aabot pa ng 1 oras yan pag nalubog ka sa traffic during rush hour. Kaya kung ito po ay ang pamasahe lang dito ay base fare 100 pesos, ay lugi po. Luging-lugi po yung mga drivers. Kaya nararapat lang po na yung times 2 ay hindi talaga mabawasan. Nako, kung halimbawa mag 70 pesos ka flag down, 18 pesos per kilometer na dagdag, tapos may surge fee ka pa na times 2 or multiplied by 2. Sakit sa ulo, Sir June. Sobrang bigat para sa pasahero. Ulitin ko po, mabigat po itong pamasahe na ito kung ikaw ay minimum wage earner. Ang TNBS po ay hindi po pang mass transport. Ang TNBS po ay pang middle class, pang mga mas mataas ang mga tumatangkilik po dito ay mas mataas sa kinikita nila sa minimum wage earner. Ayan. Kaya mas maganda po, ito po ay meron naman pong ibang pamimilian na ibang transport na denomination dyan. Kung talagang nagtitipid ka, meron po tayong motorcycle taxi, meron po tayong taxi. Nararapat lang po talaga na iangat na natin. Ang binabayaran po kasi dito yung convenience ng ating mga pasahero. Alright, sige, tatanggapin natin yung paliwanag yan. Depende na po muna sa LTFRB kung pagbibigyan ang inyong paliwanag at katwiran para doon sa dagdag na pamasahing inyo pong hinihingi. Sir June, maraming salamat sa oras ha. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Magandang hapon, sir. Thank you, mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.